Kailan mo huling nakausap ang papa mo? Yung pumunta po kami dito. Alam ba ng papa mo na may sakit ka? Opo. Okay. So, ang sakit po ni Bea ay thyroid gland. Bukol po. Bukol. May bukol, ano? At kailangan itong Iba yung Biopsy po. i-biopsy at kung kinakailangan, maoperahan at may kakailanganin na gamot. Depende sa Opo. kung anong magiging diagnosis. Matagal mo na ba ito na namatyagan, Bea? Nung grade 10 pa po ako, maliit pa lang po siya. Kailan kayo huling nagkita ng papa mo? 2 years old pa lang po ako. Nagbanding po kami nung 2 years mami ko. old. Pero after that, hindi na. Nagpapadala ba ng sustento? Nagpapadala Nagbibigay ba? po. Kaso nga po, yung hindi po sapat, tapos hindi rin po consistent. Magandang hapon sa'yo, Dover. Yes, ma'am. Good afternoon. Okay, good afternoon, Dover. Nandito ang anak mo. Well, I am assuming panganay mo ito si Bea. Tama? Panganay ko yan, si Bea. Panganay mo. Okay. Daddy, Yes, na. Tulungan mo. Yes, tutulungan kita, anak kita, eldest kita. Actually, nag-send ako sa, before pa dito sa programa, may message ako sa iyo. Mag-send ako ng pera. Hindi mo lang ino-open yung FB mo. Kasi- Kung ino-open mo, nag-send ako, magpapadala ako ng pera. So, paano po papadala wala kang reply. di na po kasi ako nag-reply kasi yung Kasi alam ko naman po na yes, di niya na. po ako papadala ng No, maayos. Magkano lang ipapadala magpapadala niyan. ko. Alam ko naman po kasi na maliit na naman yung ipapadala, 2K lang, ganun. Dover, alam mo ba kung ano ang sakit ng anak mo? Yes, ma'am. Thyroid. Actually, nagpapadala kami, hindi lang 2K. Mm. Saka magpapadala ako ngayon. Kung na-open niya lang yung FB niya, magsisend ako ng pera. Okay. Kasi as a father man, nag-alala din ako. Gaano kadalas ka magpadala ng sustento o tulong dito To be kay honest, Bea? ma'am, hindi siya, kasi may kids na rin ako, no? May pamilya ka na rin? Ako, Mm. dalawa akong anak. So, hindi talaga ako yung monthly, hindi. I admit, hindi yan monthly. Pero nagpapadala ako. Okay. Oh. Pero ngayon, ma'am, na may thyroid siya, nag-alala talaga ako. Kaya magsisend ako for check-up pa. Palalahanan rin kita ha, hindi lang sa pera ang kinakailangan na matugunan na pagkalinga para sa anak mo. Yes, Hindi ma'am. lang pera Dapat yun ha. pag din, makakasama ko din siya, ano. Oo. Yes, ma'am, it's true. I admit, yun yung hindi ko nagawa. Nakasama ko siya, yes. Totoo yun. Mm-mm. When, pa lang siya, 2 years old, sa Manila yun. And, to be honest, naghanap ako ng isang way, pero hindi ko pa talaga siya nagawa. But, pupunta talaga ako ngayong katapusan, summer. Nakasked na yan. Kung hindi lang ako nagkaano sa gallstone ko, pupunta kasi may gallbladder stone ako. Kailangan kong operahan. So, hindi ako na-operahan for now. Naggamot muna ako, maintenance. Pero Dover, pupunta ikaw ako. ay isang seaman, tama ba? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Ibig sabihin, meron kang medical insurance. So kung ano man ang gagastusin para sa sarili mong karamdaman, hindi yan magiging problema dahil may Magna Carta tayo eh. 'Di ba? Oh, for seafarer. So Yes, sigurado ma'am. Basta- ako na meron. Yes, ma'am. Mga magkano ang kakailanganin para mabuo ang pagpapa-check up mo sa doktor? Biopsy at saka if possible may Hindi, surgery. Ma'am. Nabayaran nga namin yung pagpa-check up. Yung ang sabi kasi ng doktor, dapat to i-biopsy. Tinanong naman namin kung magkano ang bayad. Ang sabi nung yung 8,000 tapos sa doktor daw 10,000 18 lahat. Wala kami. Wala problema yun, ma'am. Isi-set ko yan. Okay, Dover, Yes, ma'am. kasi too late the hero ka eh. Ngayon mo lang na kinakasa kung ano ang dapat mong maibigay eh, di ba? So, yung 18,000 na sinasabi, hindi doon nagtatapos ha. Kasi pagka ganitong klaseng mga medical na mga karamdaman, hindi yan nagtatapos sa pagbabiopsy lang at saka kung ano man yung maging yung prognosis o diagnosis. Kung kakailanganin ito na operahan, which I believe so, no? Hopefully, benign. Kung uuwi ka, ngayon na. Tapos sabi mo katapusan. Katapusan na ngayon eh. May, ma'am, May. End of May. Magpadala ka na ng pera. Para hopefully, pagdating Okay, mo, ma'am. ayos na. Yes, ma'am. Okay? Tomorrow, ma'am. Papadala ko tomorrow. Attorney, mas maganda ipakompute mo na po natin kung magkano po yung gagastusin lahat, tatay. Opo, syempre kasama na po, i-include na po natin din yung mga allowance o yung gagastusin po. Papuntang doktor, pamasahe, ganun. Pero ako, ang gusto ko, magpadala na agad. Okay? Pauna lang muna ito ha. Ngayon, higit sa lahat, ngayon kakailangan ng anak mo. At hindi lang pera ang kakailanganin, Dover. Daddy, magpadala ka naman. Dapat consistent. Hindi yung kung kailan mo lang gusto, yun ka lang magpapadala. Kasi pwede naman din natin matulungan si Bea. Kasi pwede naman tayo mag-file ng action for support, di ba?
Yes, Pero ayaw natin na humantong pa sa ganun. Pwede namang kusa at mapag-usapan. Nung nalaman namin na may bukol, nag-send kami. Magkano Nag-send pinadala kami mo? Para sa 5K po yun. 5K. Yes, ma'am. Para pang ano lang yun, ma'am. Pero magpapadala ako bukas ng yung amount na yun. And Okay. by the way na makikita kami Yes. this Okay. next month, May. Oo. Ang party list na masasandalan. Axia yes! Karina. Ano po? Yes, Karina, Po. ayan. Kailan kayo huling nagkausap ng mama mo? Kanina lang po. Kanina lang. Karina, hindi kayo kasal ng ama ni Bea? Hindi po. May ano ka ba ng kung ano yung karamdaman ni Bea? Meron pa po siya sakit sa puso. Nung OFW pa po ako sa sa Abu Dhabi. Maliit pa po siya, may talagang sakitin po siya kasi nag-aalala po ako. Binibigay naman lahat ng pero hindi po siya tumatapa. So, namin na ipa-check up siya. Okay. Tapos nung pina-check up po siya, yun po na-diagnose din po na may butas din po siya sa puso. Attorney, ang sabi ng nung doktor, dito daw operahan, dito daw, parang vulcanize daw. Ayaw kami pumayag kasi, ma'am kawawa, maliit. Oo. Para hindi kayanin. May mga gamot rin yan na kung Oo. kayang agapan. Oo, Pero na napakamahal ng mga gamot. tumar naman na kaya yung ina nga pumunta ng ibang bansa noon para matustusan. Ngayon, kayo, Lolo, ang nagpalaki na halos Oo, kay kami. Bea. No? Attorney, gusto ko po sana na talagang ibigay niya ang dapat para sa anak ko. Nagsakripisyo ako ng maraming taon. Inaako ko lahat. Ako ang naging nanay at tatay sa anak ko. Nilunok ko lahat. Yung mga sinabi niya sa akin, kasi attorney, nagsimula po yan. Kasi nung nabuntis ako, nangako siya sa akin. Na pagbalik niya, kasi sasakay siya, pagbalik niya, magpapakasal kami. Pero pagbalik niya, hindi niya po sinunod. Tapos, nag-ano pa siya, may mga masasakit na salita po yan na, Kesyo, mahirap ka, hindi tayo bagay. Wala kang pinag-aralan, magbanat ka ng buto mo. Kasi hindi ko lang naman anak yan. Dati po, baby pa si Bea, ang pinapadala niyon po, 1,500 pesos. Sinampal pa sa pagbumukha ko yung 1,500 na yun. Sinumbat pa sa akin na magbatnat daw ako ng buto. Huwag ka na mag-alala, Bea. Magpapadala na agad-agad si Dover. Hindi ka na niya kukulitin na buksan. Pero buksan mo kasi kailangan naman natin siya makausap, di ba? Uulitin ko hindi dapat na humihingi at nagsusumamo o yung magmamakaawa pa ang isang anak para sa kung ano ang dapat na responsibilidad ng isang ama para sa kanyang anak. Hindi pa hinihingi, dapat alam na natin bilang mga magulang kung ano yung responsibilidad natin. Aside sa bukas, maghanap ako ng way talaga na makasama siya. Okay, Punta very ko good. either Samar. Ayusin muna dito kasi matutulungan naman natin Okay. siya rin, di ba? Opo. Para Okay, ma'am. matuloy Yes, na yung biopsy. So, ang ipapadala mo agad-agad bukas ay 20. Tama ako? Yun ang diniklara ko Yes, ma'am. Okay. Tapos kada buwan, Yes, ma'am. Okay, pag-uusapan. Ha? Kasi depende pero pa sa hindi na ako magiging pangangailangan ni Bea. Okay, ma'am. Ha? Nag-aaral pa ito. Daughter ko yan. So, pupunta ako ng Samar, May. Yung unang napag-usapan namin. Sige, daddy ha. Pag puro pangako. Oo. Dami po kasi niyang pinangako sa akin Yung, Pangakong napapako. yes po. I-endorse natin rin ito kay Ma'am Riza para klaro yung suporta ng tatay mo. Magkakaroon ng pirmahan ng kung ano man. Tapos kung magkano. I-evaluate rin yan. Unang-una sa kung ano rin ang kaya. Ha? Hindi rin naman tayo manghihingi ng hindi kakayanin kasi mas lalo lang tayong sasama lang ang loob natin, di ba? Pero the fact is, magbibigay consistently at saka a specified amount kasi magkukolehiyo ka na rin, di ba? At sa tagal ng panahon na hindi siya tumayo bilang ama mo, dapat lang naman na panindigan niya ikaw sa panahon na ito. Ma'am Riza Verano, magandang hapon po. Magandang hapon po. Yes, ma'am. Ang gusto lang natin, mamagitan rin po ang MSWD, kayo po, ma'am, para klaro, kwentas klaras po kung ano man ang dapat na maibigay nitong tatay. Okay lang po ba, ma'am? I-endorse po namin sila sa inyo, ha? Sasamahan po dyan rin sa inyo. Yes, ma'am. Okay lang naman po. May request lang po ako. Yes, ma'am. Kasi di ba, narinig ko uuwi yung tatay sa Opo. Samar Mm-mm. this coming May. Pwede bang kapag umuwi siya, pumunta din sa office kasama yung anak at saka yung Yun. lolo? Kasi para ma-settle yung concern. Yun. Kasi base sa basa ko sa
sa sitwasyon, hindi naman pa married yung Hindi si po. Dover. Mm-mm. Although may dalawa siyang anak, ibig Yes. sabihin, single pa rin siya, di ba? Yes. Although may responsibility siya. So, kung magkano man yung income niya, it should be divided with the 3 children equally for now. Yes. Kasi wala naman siyang asawa. Mm-mm. Para din latag kung ano yung appropriate support na babagay para sa anak niya na panganay, dyan kay Bea, at doon sa dalawa. Para hindi rin, kasi lumalabas, I was just listening to your conversation with Yes. him. Ang source of irritation ng bata, actually frustration ng bata ni Bea, is yung pangako ni Dover. Pangakong Which napapako. is napapako, oo. While I assume na yung dalawa niyang anak na ibibigay niya yung gusto nun, kasi I would like to assume na kasama niya yung dalawang anak niya doon sa Mindanao. So, given that, unfair yung situation pagdating kay Bea. So, dapat mas, at moving forward this time, panindigan ni Dover yung ano yung pwedeng o appropriate support na kailangan niyang ibigay equally sa tatlo niyang bata. Hindi niya pwedeng kalimutan si Bea Yun. even if the relationship fails, di ba? Yes. Yun kasi yung primary responsibility niya bilang tatay. Hihingin ko na dapat pumunta sila sa office kapag umuwi si Dover. Kasi baka lang, I'm also afraid na pag umuwi siya, Hindi na kapag magpapakita. pinadala na si Bea, yes. Oo. Kasi kapag pinadalhan niya si Bea ngayon, kung ano yung hinihingi ni Bea, kalain nila na okay na lahat and then hindi sila magpakita sa office. I don't like that to happen na later on, biglang babalik na naman, manghihingi na naman Yes. ng tulong just because inakala nila na okay na. na ang lahat. Okay. Opo. So, klaro yan. So, Klaro yan, yun ma'am. lang. Oo, wag kayong mag-alala. Bea, wag kang mag-alala kasi tututukan talaga ng Wandad sa radyo ito. At nagsabi na rin naman ng papa mo na actually mas gusto nga niya na sa summer kayo magkita. So mabuti na rin na tapusin muna natin lahat ng mga medical concerns mo dito habang nandito ka sa Maynila para yung pag-uwi mo ng summer, hopefully that will be rest and healing. Ha? Yung magpapagaling ka na. Tapos ready ka na naman for another school year. Okay? Narinig naman ni Dover lahat. At saka Dover, wag mong ibababa muna kasi maganda sana kung mag-usap kayo ng papa mo off-air. Okay? Sige po, sir, tutulong po kami kung may iba po kaming matutulong dun sa pagpapagamot ni Bea. Sabihan niyo lang po kami, tatay, ha? Salamat po. Maraming salamat po, Ma'am Salamat Risa po. Verano. Maraming salamat. Welcome, ma'am. Welcome. Thank you. At kay Dover. Thank you. Sige. Thank you. Thank Okay. you, ma'am. Thank you.